sa'yo. Huwag tatamad-tamad, ha? Sige na. Opo po, sir. Sweetheart. Good morning, Good morning, sweetheart. Kayo gising mo lang? Oo. Napuyat ako. Yan kasi anak mo. Asan ba yung batang yon? Ano? Hindi mo nagawa yung Juliet gown ko para sa party? Well, actually, nagawa ko naman. Kaya nga lang, yung tatanga-tanga kong assistant, nasira ang damit habang pinapladya. It's beyond repair, my dear. Ano ang suiting kong gown ngayon? Well, actually, may solusyon na ako dyan. Meron isang client na nagpatay sa akin ng damit ng bonggang-bongga pa ang pagkagagawa ko. Let me show. Di ba namulpod yung daliri mo, kaka-text? Hindi naman. But thank you for asking. Taran! Handa ka na maging si Queen Cleopatra? Ang dami ko talagang kailangan asikasuhin para sa party natin. Kailangan kasi talaga maging perfect ito. Hoy! Ano yan? Bakit po? Tawag ka nga! Sorry po. Kailangan pag-usapan at maging engrande ang party natin. Lahat ng mga tao, ito lang ang maaalala. Ito ang magiging greatest event of the year. Ang dami ko kasing imbitado eh. Imbitado ko ang mga politicians at ang mga celebrities. Meron akong senador, meron akong mayor, meron akong congressman. Pati si Manny dadating. Pacquiao? Hindi, si Castaneda. Wow! Hataw naman yung outfit na iyan. Pero parang mas bagay sa akin. Ba't gano'n? Ang si Mia, wag ambisyosa. Ito yung suot ko sa panaginip ko. Sa'yo na yan. Para siya talagang outfit na yan. Wait lang, tatawagin ko ng aking assistant para may balot niya. Evelyn, ito yung suot ko sa panaginip ko. Ako yung ring ng Egypt. Ito. Eh ako? Ano ikaw? Ano suot ko sa panaginip mo? Outfit? Wala! Wala! As in, nakahubad talaga ako sa panaginip mo? Karen, magtapat ka nga sa akin. Tibo ka ba? May pagnanasa ka ba sa aking katawan? Alam mo ikaw, kitid ng utak mo eh. Ang ibig ko sabihin, wala ka sa panaginip ko, hindi wala kang damit. So, kailangan talaga pag-usapan ito. Pag in grande, ito na talaga ang greatest event of the year. Brought to you by Stella Sardines. The sardines of the stars. Anong masasabi mo, Papsi? Papsi? Sa panaginip ko, nandun si Mark Anthony. Oh? Hindi Mark Anthony Fernandez pero gwapo rin. Yung Mark Anthony na soldier. Talaga? Oo, nagmamahalan nga kaming dalawa eh. Pagkatapos tuwing nagkakahiwalay kami, sobrang lungkot ko. Ito ba ang lalaking napapanaginipan? Ano lang sasabihin ng boyfriend mo kapag nalaman niya ito at isipin niya isa kang salawahan? Baka ba? Hindi naman. Anong hindi naman? Eh, gabi-gabi, kasama mo itong dream boy mo. Ha? At sigurado ko, nagsasabihan kayo ng I love you, ha? Nagyayakapan kayo. Naghahalikan! Sama kang babae. Ano ka ba? Hindi ko naman kasalanan na hindi ko nakokontrol yung panaginip ko, no? Kung nakokontrol ko lang eh. Oo, kasalanan mo. Ha? Kasi ano ba mga hanapin mo sa mga lalaki na wala kay Sir Carlos, ha? Pabait, guwapo, mayaman. Maganda ang pangarap. Usin mo sex appeal at higit sa lahat. Hindi lang siya na magaling na businessman. Isa pa siyang sikat na sculptor. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat pang tinatanong yan. You are supposed to be at the office. Ano ba ang lahat ng dapat gawin sa office? Nag-deliver ng mga style natin sa Stella Sardines. Isa pa, pumalaot na yung barko natin. Papayaan ko ba naman ang negosyo natin? Oo nga
naman, napaka-responsible talaga niya ni Sir Carlos. Now that we've settled the issue, pwede bang iwanan nila muna ako before I totally lose my mood? Ano naman ito na Oh, stop, ma. No, please, ma. Okay. Ang una kong gusto makakita ng masterpiece ko na yan ay si Karen. My muse. The love of my life. Para sa mga yung masterpiece na yan at siya ang inspirasyon ko. Bawat himuhin ako, ang bawat bakal, bawat tanso, at bawat metal. Nasigado siya namin isa sa puso ko. At ako namin ito na lang para sa mga inaman. Ang galing-galing niya. Tapang-tapang pa nga niya eh. Alam mo, palagi ko napapaginipan na pinaglalaban niya yung pag-ibigan namin dalawa. Di ba may kita ko siya? Hanapin ko na lang kaya. May tsura ng lalaki niya. Pogi ba naman yan? Yata. Hindi ko kasi sigurado eh. Kasi nung tinititigan ko siya, naka-helmet siya. Pero tanda ko naman yung helmet na suot niya. Helmet. Malaking tulong yan sa paghahanap mo sa kanya. Bale nga gawin mo na lang, maghanap ka ng lalaki na nakasuot ng dalawang helmet na pang soldier. Ay, pilosopo ka eh. Pilosopo ka. Kasi hindi ko nga siya masyado makita eh. Pero alam mo, pag nakita ko siya ng personal, sigurado ako makikilala mo siya. Ano yan? Parang ano? Parang lukso ng dugo. Basta. Sugo ka. Alam mo Ma'am Karen, tigil-tigilan mo na yung paghahanap mo sa Prince Charming dream boy mo na nakalagi naka-helmet. Kasi alam mo, tingnan mo, laki-laki ng mundo, oh. Dami-daming lalaki. Hindi mo siya mahanap, imposible yun. Tsaka yung dream boy mo na yan, isipin mo nga, baka maumot yan. Baka umot pala, nakdo ka ng pangit pala yung dream boy na yan. Di ba dream boy yan? Mabuti sana kung kasi gwapo sa... Lakasan mo na. Hindi mo nakita. Gwapo. Sayang. Ako lang Sugo ka talaga. Ay, kay ganda pala din sa Manila, ano? Ang kotse. Ay, ang usap! Ang daming tao sa kalsadaan. Parang pesta. Ingay eh! Ay, masaya ka na. Hindi ka tulad dun sa probinsya natin. Matahitahimik. Ay, mapayapa! Ay, nakakaba ka. Mas gusto ko din sa Maynila. Dini, matutupad mo mga pangarap ka. Beben, maraming salamat sa pagsama sa akin. Pabayaan ka naman kita. Ay, parang napakawala ko ng kwentang module ng kung lang kita mag-isang lumuwas din eh. Ay, tayo ko sandali. Anong oras ba ang audition mo? Ay, nako, mag-alas 11 na pala. Pero balik ka na, baka mawali pa ano. Karen, my love. My heart is suddenly filled with happiness and joy. Just the mere sight of you. Hindi mo ako konsensya. Habang nandito ka kasama yung boyfriend, may ibang lalaki yung isip mo. Carlos, bakit mo ba ako dinala dito? Magkikita din naman tayo bukas eh. Dahil may gusto kong ipakita sa'yo. Talaga? At nararamdaman ko, may tamang panahon. Matagal kong itinago ito. Pero sigurado na ako ipapakita ko sa'yo. Napakalaki nito. At napakatigas. Nagda ka na ba? Yes. Ito nga. Feast your eyes on this.